labanan laban sa higante. Noong unang panahon, may isang ama na naninirahan kasama ang 3 niyang anak sa gilid ng isang malaking gubat. Mga anak, oras na para malaman ninyo ang katotohanan. Ditong mga nakarang taon ay nagbenta ako ng pangkatong upang mabayaran ang utang natin. Pero lumaki na lamang ito at nawala ng lakas ko. Kaya hindi na ako makakapagtrabaho. Totoo ba yan? Tay, bakit po ba napakalaki ng utang natin? Noong panahon na mas mahirap pa tayo kaysa sa ngayon, naghiram tayo ng malaking pera para sa negosyo. Pero nagkasakit ang nanay niyo at dumagdag ang gastos. Pero hindi pa rin siya naisalba ng pera ito. Patawad. Bakit ngayon na po sinabi? Sana'y natulungan namin kayo. Oo nga tay, malaki na kami. Kaya na namin ang lahat. Kahit na pinakamahirap na trabaho, sabihin mo lang sa amin kung anong kailangan namin. Dito, napakahirap. Pinangangambahan kong... Ano po meron itay? Nakikita niyo naman, walang masyadong naririto. Walang taniman, walang palayan. Nagkakapera lamang tayo mula sa panggatong ng kahoy, mula sa gubat. Ako nang pupunta. Ako ang pinakamatanda at pinakamalakas. Ako ang kukuha ng kahoy upang mabayaran ang mga utang natin. Ako rin. Ako ang pinakamatalino. Kaya alam ko kung alin ang mga puno na mas mabenta. Makakaipon tayo mula lamang sa ilang mga puno. Mga anak, alam kong malakas at matalino kayo. Pero napakahirap pumutol ang puno sa gubat. Ilang taon na akong naroroon. Muntik pa akong mamatay doon. Bakit po ba napakahirap? May isang higanting nagngangalang Biga na naroroon. Para sa kanya, siya ang may-ari ng buong gubat. Pinaalis niya ang kung sino man ang pumasok sa gubat. Tay, hindi ako natatakot. Dapat nga ako ang katakutan ng higante niyan dahil sa tapang ko. Ako po ang manggagatong bukas. Aalis ka agad ako. Ayoko talagang mapunta kayo sa mapanganib na lugar. Pero 3 araw na lang bago dumating dito ang mga maniningil. Kung di tayo makapagbabayad, buhay natin ang kukunin nila. Manalig po kayo, itay. Mababayaran din natin ang mga utang natin. Gusto ko pong tumulong. Saudi, isama mo ko. Napakabata mo pa para dito. Manatili ka na lang dito sa bahay. Alagaan mo si itay. Kami ng bahala ni Saudi. Dito ka na lang sa bahay, Daro. Masilig mo ang pagbabasa. Baka mahirapan ka sa pagtataga ng puno. Mas lalo pa ang pakikipaglaban sa isang higante. Huwag ka na muna mag-isip ng ganyan, kuya. Tingnan natin kung paano lalabanan ang higante na yun. At Tarzan, magpakabait ka. Manatili ka dito sa bahay. Mag-uuwi ako ng maraming pera at bibilang kita ng paborito mong keso. Ang daming malalaking puno sa gubat na ito. Magkakapera tayo ng marami dito. Mukhang mali si itay. Wala namang higante rito. Diyos ko, anong nangyari? Bakit umaalog ang lahat? Mukhang may malaking paparating. Mukhang... Karapatan mong putulin ang mga puno ko. Papatayin kita. Pakiusap! Huwag mo kong sasaktan! Tingin mo, ganyan lang kasimple ang pumutol dito sa gubat ko? Patawad. Hindi ko alam na ganito katakot-takot ang higante. Kinakailangan kong tumakbo upang maisalba ang buhay ko. Hindi mo kasalanan. Takot talaga ang lahat sa kanya. Isang suntok niya lang, mapapatay niya tayong lahat.
Grabe ka kung makapagsalita tungkol sa akin. Kaya nga sabi ko sa'yo, magbasa ka na lang ng libro kuya. Harapin mo siya. Nang malaman mo, huwag kang magyabang. Dahil lamang may nabasa ka. Paano ka naman matutulungan ng mga libro na ito? Ayon sa mga libro, malalaki at matatangkad at malalakas ang mga higante. Pero hindi sila matalino. Kaya tingin ko hindi ganun kahirap na linlangin ang mga higante na yan. Kung ganun, ay nakikita ko na kung paano mo matatalo ang higante. Mapanganib ang lugar na yon at walang awa ang higante. Hindi siya makikinig sa mga rason mo. Huwag kang mag-alala, Itay. May paraan ako. Dahil ayaw niya ang amoy ng mga nabubulok na katawan. Magkukunwari akong patay. Naku, bakit ang dami mga ginto rito? Sa perang ito, mababayaran na namin ang utang namin. Makakabili ako ng mga libro, mapapagamot ko pa si Itay at mabibilan ko si Tarzan ng paborito niyang keso. Isa na naman! May lakas ng loob kang magtakaw sa akin! Patayin kita ngayon! Kung magkukunwari akong patay, sigurado iiwan ako ni Biga. Patay na agad. Nakita ko lang siya kaninang tumitingin sa kayamanan ko. Mukhang natakot siya sa lakas ko. Sakto rin. Nagugutom na ang mga lobo ko. Papupuntahin ko kaagad ang mga hindi dito. Bago pa mangamoy ang tao nito. Mga lobo ko! May pagkain! May pagkain kayo! Naku po, hindi ko nabasa sa libro ang sitwasyon na ito. Kahit pa man natakasan ko ang higante, mamamatay naman ako dahil sa mga lobo. Hindi, pakiusap. Salbahin mo ang buhay ko. Di na ako babalik. Hindi ka papatay, tusong tao. Mukhang dumarami na ang mga taong nag-iistorbo dito sa gubat ko. Meron kahapon, meron na naman ngayon. Bukas magbabantay ako, mga walang kwetang tao. Sige, maglakas loob kayong pumasok. Natatakot ako, Itay. Kukunin ko sana ang mga ginto ng higante. Pero tinawag niya ang mga lobo niya para kainin ako. Kaya napatakbo ako paalis. Naniniwala ako sa iyo, anak. Matalino ka. Masipag kang bata. Huwag kang magpapadala dahil dito. Mabutit nakauwi ka ng ligtas. Wala naman palang silbi ang lahat ng libro at kaalaman mo sa harap ng higante. Ang pinangangambahan ko ngayon ay darating na dito ang mga maniningil sa araw kasunod ng bukas. At kung wala tayong pera Tay! Pupunta ako sa gubat bukas. Hindi man ako makataga ng maraming puno, pero makakakuha ako ng sapat. Napakasama kong ama. Hindi ko kayo malagaan ng mabuti. At maiiwan ko pa kayo may malaking utang. Napakabata mo pa. Hindi kita mapapadala doon. Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi ako magtataga ng malalaking puno o kukuha ng ginto mula kay Biga. Magtataga lamang ako ng maliit na puno malapit sa gilid ng gubat. Sigurado, hindi pupunta ang higante doon. Muntik nang mawala ang mga kuya mo sa kamay ng higante at ikaw ang pinakabata. Hindi na ako papayag. May tao ba dito? Naku, ang maniningil. May isang araw pa ako. Bakit ang aga niyang dumating? Wala kang karapatang basta pumasok na lang sa bahay namin. May isang araw pa kami. Bakit kayo nandito? Oo nga. Bukas pa ang huling araw. Tumitingin lang kami ng mga mahalagang gamit dito kung sakaling hindi kayo makakabayad. Pero mukhang wala pala kayong pagmamayari maliban sa bahay na ito. Napakahirap na namin
at wala na kayo makukuha. Kung meron lang ako, hindi ako manghihiram sa inyo. Eh di mas mabuti. Mas simple ang mga bagay kung ganon. Yung mga anak mo na lang ang magbabayad. Mukhang malalakas sila. Anong ibig mong sabihin? Magiging magandang alipin ang mga anak mo. Ang bata pa ng isang ito. Mukhang maliksi. Hindi. Pakiusap. Huwag mong gagawin sa mga anak ko yan. Hindi ako papayag. Tingin mo mapipigilan mo ko? Unahin mo muna ang sarili mo, Manong. Tay, payagan mo na akong pumunta sa gubat. Kung hindi, gagawin nila kaming alipin. Mukhang wala na akong magagawa. Pero mag-iingat ka. Magdala ka ng makakain mo kung sakaling magutom ka. Salamat po. Magdadala po ako ng keso. Sapat na po ito. Tatagain ko ito kahit pa man kakaunting pera lang makuha namin. Bibilisan ko na nang di ako maabutan ng higante. Patan mong putulin ang mga puno ko. Papatayin kita. Nakita kagad ako ng higante. Pero matatapos ang lahat kung hihinto ako. O sige, tingnan nga natin kung gaano siya nakatatakot. Uy, walang kwentang tao ang lakas ng loob mo. Ikaw ang malakas ang loob. Beka, wag mo ko mamalitin. Ilang dila mo. Isang daliri lang ang kailangan ko para durugin ka. Eh bakit nandito pa rin ako't nakikipag-usap habang direktang nakatingin sa'yo? Tunay ngang wala pang nakaharap sa akin na ganito. Kakalmado lang at kayabang na gaya mo. Tayin mo lang. Tatakutin kita't mapapaya ka. Ikaw ang dapat matakot sa akin! Biro ka ba? Bakit man ako matatakot sa isang maliit na taong katulad mo? Napakangal mo! Maliit lang ako, pero malakas ako. Isang hawak ko lang sa'yo, mararamdaman mong bagsi ko. Kas talaga ng loob ng taong ito. Posible kayang... Hindi ako naniniwala. Sinasabi niya lang yan. Wala siyang magagawa laban sa akin. Puro ka lang naman salita, pero wala ka nang magagawa. Kahit gaano ka pakalakas, wala ka pa rin laban sa lakas ko. Isang kamay ko lang ang kailangan para durugin kita. Subukan mo ko! Ano? Ang liit na, pero nadurog ang bato. Isang hawak lang. Tunay talagang hindi siya isang butal, kundi isang makapangyarihang Diyos. Nilubog ko sa tubig ang keso na to at nag-eksperimento ng ilang beses para sa palabas na to. Kahit higante siya, duwag naman ang loob niya. Mukhang natatakot siya ngayon. Naniniwala ka bang kaya kitang durugin? Gaya ng pagdurog ko sa batong ito? Ginawa niya talagang tubig ang bato. Sa isang hawak lang. Pakiusap, huwag mo ko sasaktan. Nagyayabang lamang ako. Patawad! Patawad! Huwag kang saktan. Sige, pero hayaan mo ako magtaga ng puno dito sa gubat. Isa pa, walang nagmamayari sa gubat na to at maaaring pumutol ang kahit na sino. Huwag mo itong aangkinin. Sige. Gagawin ko ang sinabi mo. Hahayaan lang kitang managa ng puno. Kunin mo ang lahat ng meron ako. Kahit ang mga ginto ko. Kunin mo ng lahat. Hayaan mo lang akong mabuhay. Ayoko pang mamatay. Sige, hahayaan kita. Umuwi si Tarzan, dala ang mga ginto ng higante na siyang ginamit nila upang bayaran ang utang nila. Salamat sa lakas ng loob ni Tarzan, natalo nila ang napakalakas na kalaban gamit ang kanyang talino at pagiging kalmado.